Sabi ni Miss Mirabel, ask ko lang po kung may bobo din po bang aso at matalino. Ayan, magandang tanong po yan. Anong palagay nyo? May bobo ba talagang aso at matalino? Depende siguro kung paano nyo dinidefine ang intelligence. Kasi yung intelligence, iba-ibang definition yan. Maaring intelligence na, alam niyo yon yung trainability. Okay, halimbawa, may aso po na ang bilis-bilis makaka-pick up ng training. No? Sa Manalo Canine, we've been training dogs. Ako personally, I started training dogs noong mga 1990s, nung nag-start ako mag-breed ng mga Rottweilers. Nag-alaga ako ng Rottweiler nung nasa college pa lang ako. Tapos may mga kaibigan tayong mga trainers doon. Si Mang Domeng, isang UP police noon, and si Hernan Añonuevo, at iba pang mga trainers doon sa Los Baños. So natututan na tayo noon. And eventually, ang dami na naming mga asong na train sa Manalo Canine. All sorts of dogs, from small dogs to giant dogs. Ayan. And totoo po, may mga dogs na mabilis mag-pick up ng training, kagaya ng number 1, Belgian Malinois. Ang bilis ng utak ng mga aso na yan. Ang bilis ng response nila. Kaya kapag nag-training sila, ang bilis din nilang pumili ng decision nila. Ang bilis nilang magbigay ng action sa stimulus na binibigay mo. Kaya may tuturing ko na itong mga aso na ito, mga Belgian Malinois, to some extent, Dutch Shepherds din, halos pareho din yan. Mga Jack Russell Terriers, ang bibilis ng utak nila sa mga breeds na mga na subukan na naming itrain. Of course, hindi naman natin na subukan itrain lahat ng breeds. There are more than 300 dog breeds sa buong mundo. Ibang registry nag-recognize up to 500 pa nga, kung hindi ako nagkakamali. So meron po kaming mga na-train na talagang masasabi natin itong mga dog breeds na to ay matalino. Okay, trainability wise, kung gusto mong turuan ng isang aso na gumawa ng isang action, halimbawa sit, or halimbawa down, or halimbawa yung kung ano man tricks, isa sa pinakamabilis yung Belgian Malinois, isa sa pinakamabilis ang Jack Russell Terrier. Kaya makikita nyo na maraming mga dog trainers na yan ang mga dala-dala nilang mga aso, kasi very impressive, Kung gusto mo maging dog trainer at ma-impress ang mga client sa'yo, yan ang dalhin mong aso, Belgian Malinois and Jack Russell Terrier, at mapapahanga mo yung mga potential clients mo if that's what you want. Ngayon, para sa mga masasabing bobo, ibig sabihin na sa definition natin ng intelligence na first definition, yung mga mabagal talaga mag-pick up ng training, I would say, and I've heard a lot of people na make this observation. Number 1 daw, narinig ko lang din and na-experience ko din, French Bulldogs, ayan, medyo mahirap po sila i-train. Hindi sila ganun ka-smart in the sense na hindi sila ganun kabilis mag-pick up ng training. French Bulldogs, English Bulldogs, and I would say Chow Chows to some extent. Mahirap sila i-train. Pat kailangan paulit-ulit talaga bago nila maintindihan kung ano yung gusto mong mangyari. Tsaka mabagal po talaga sila. And some large dog breeds like English Mastiffs, St. Bernards, siguro kasi sa bagal ng galaw nila, bagal ng responses nila, kaya hindi rin ganun kabilis. And in general naman, ganun naman yun, di ba? Kahit sa tao po, kapag mabilis ang utak ng tao, mabilis magsalita, mabilis mag-respond, mabilis yung galaw niya, makikita mo most of the people who are like that are, we would say, intelligent. Yung mga tinuturing naman nating bopols o bobo ay yung mga kinakausap mo, tapos parang, so, if we define intelligence or stupidity in that way, may mga iba naman na minimeasure naman yung intelligence in a different way. It could be yung bilis ng isang individual, whether tao man yan or dog, na matuto from his mistakes. Hindi man trainable ang isang aso, pero alam mo na may instinctive intelligence siya. Yung instincts na yon ang nagpapangyari na mas magsusurvive ang isang aso. Kasi like mga pusa, hindi naman sila trainable. Hindi sila ganun ka-trainable, pero
ang taas ng instincts nila, ayaw lang talaga nila magpa-train. No, may mga ganyang klaseng intelligence naman na may tuturing. And there are certain dogs na, alam niyo yun, ayaw nilang mag-training kasi hindi nila type na, they're not people pleasers, they are not human pleasers, pero they're very intelligent in the way na mataas kasi instincts nila. And dogs that are very primitive dogs probably would fit that definition of intelligence, no? And these are dogs, for example, like yung mga primitive na Caucasian of Charcas. Alam mo yung mga Caucasian of Charca namin, alabais, like itong si Rigor ko, di ba? These dogs are considered to be primitive dogs. Ganun din yung mga ano natin, yung mga native dogs natin, yung mga Philippine Aso. These are native dogs. Pagka sinabing Philippine Aso, native dogs na walang imported parentage in their recent bloodline, in their recent genealogy. So, Philippine Asos are very intelligent dogs, and maaaring hindi sila ganun ka-trainable, hindi mo matitrain sa police work or sa sports or whatever, pero matatalin, sobrang talino nila. Pero hindi lang sila ganun ka people pleasers. And iba yung wiring nila. They are wired for survival. They are wired to, matataas yung instincts nila. And maybe yung mga wolf dogs in general, kasi they are closer to the natural dogs, mga wolves, dahil may DNA pa sila na talagang intact pa yung kanilang wildness or instincts na from the wild. So they can be intelligent dogs na may tuturing, pero hindi sila ganun ka-trainable. Parang sa mga tao din, di ba? Alam nyo, maraming mga magagaling sa school, di ba? Trainable sila sa school, pero pagdating sa totoong buhay, hindi ganun kagaling dumiskarte ng sarili niya. May mga tao naman na madidiskarte, pag titignan mo yung grades nila, hindi ka mai-impress. Pero sila yung mayaman, sila yung mga magagaling sa negosyo, sila yung magagaling makisama. Ayan, so yan yung ganun din sa mga dogs. Meron ding mga dogs talaga na hindi ganun ka tindi yung kanilang trainability, pero madiskarte. Kaya nilang mabuhay kahit na hindi mo, alagaan, kasi they're very natural dogs na intact pa yung kanilang mga instincts. Okay, so meron talaga mga ganyan mga dogs. So I would say yes, there are bobo dogs and there are also intelligent dogs. Isa pa, there are also dogs that have psychological problems. Parang tao din, meron ding mga psychological and mental problems, mental health problems, ang mga dogs, just like humans. May mga dogs na pinanganak na talagang may diferensya sa cognition or sa pag-iisip. Hindi mo maasahan na talagang mag-perform yun kagaya ng mga ibang dogs. Kaya kami sa Manalo Canine, ina-assess namin ng bawat individual, hindi porke Belgian Malinois yan, para-parehong talino yan. Maraming mga Belgian Malinois na mabibili kayo. But if you want a dog, kagaya sa amin sa Manalo Canine, we provide dogs for security, sa police, sa military. Hindi basta-basta Belgian Malinois kinukuha namin. So we only get from the top 5% ng population ng mga Belgian Malinois. And itong mga dogs na to ang maaasahan talaga sa trabahong, alam niyo yun, buwis buhay. At buhay ang nakataya, buhay ng mga tao. So we cannot say na porque Belgian Malinois ang isang aso ay may ganung qualities na siya. No. Maraming mga Belgian Malinois na masasabi nating bobo. May mga Belgian Malinois or Labradors, mga tinuturing na matatalinong aso yan. O kaya mga German Shepherds, o kaya Rottweilers, o kaya mga Jack Russell Terriers na useless pagdating sa utility work or sa canine. Mga useless sila dahil hindi ganun ka husay yung instincts nila or mababa yung nerve nila, very nervous dogs sila or hindi ganun ka-trainable. Okay, so meron po, masasabi ko. If you have any other ideas, paano nyo ba dinidefine
Baka may iba pa kayong ideas, ilagay nyo lang po sa comment section sa baba kung meron pa kayong ibang definition, ano masasabi niyong bobong aso, and kung may alam ba kayong mga bobong aso, bobong breed ng aso, pakilagay sa baba sa comment section. And ano palagay ninyo ang pinakamatalinong breed ng aso, pakilagay para ma-discuss pa natin, maybe in the next videos din, ma-share din natin yung mga magaganda ninyong mga comments. Okay, thank you po.